Okay, pag-usapan nila si Marcoleta at ang kanyang ethics complaint laban kay Ping Lacson. Oo. My goodness. Talagang ano, no? Talagang sinulit mo talaga tong araw na to, no, Rodante Marcoleta. My goodness, tong ano, to Rodante Marcoleta na to. Oo, kakasuhan daw niya. O, siba, nung una, i-charge daw niya i-charge daw niya tong si Jassy Scarpio, ano? I-charge daw niya ng ano, ng treasons. Oo. Eto naman si ano, sa pangalawa, magfa-file daw siya ng ethics complaint laban kay ano, kay Senator Ping Lacson, mga kababayan. Hindi oh. Marcoleta eyes ethics complaint versus Lacson, sabi. Senator Rodante Marcoleta said he is preparing a draft ethics complaint against Senate President Pro Tempore Ping Lacson over what he described as an alleged false narrative involving his remarks on the KIG. Ayan. Ano po ba yung sinasabi ni Rodante Marcoleta? Ito ho yun. O, papakita ko sa inyo. Ito yun. Ayan. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? For something that's not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. We call now on Captain Jess B. Pilar, Philippine Navy, the most senior among the officers now under consideration. Meron po tayong mga isla na occupied na rin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala do sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Sa batas, kung sino una nakadiscover at nag-occupy, yun ang inasyon na may mag-ari, di ba? Yung Spratlys Island, si Tomas Cloma yung nakadiscover nito. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. This was formalized by way of a presidential decree, PD 5096. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Pangatawan na natin talaga itong part ng West Philippine Sea sa atin ito. Ano ba talaga yung pagpapatayan natin dito? For something that Durog na durog naman pala kasi talaga si Marcoleta sa video na to. Di ba? Nagmukhang tanga si Marcoleta dito. Di ba? May itsura na yan. May itsura na yan, di ba? Oo. Wag ko natin siyang tawaging pag. Wag ko natin siyang tawaging aso. Insulto ho yun sa mga pag, mga babayan. Di ba? Wag ko natin siyang tawaging pag. Insulto ho yun sa mga aso. Tawagin mo silang kamukha ni Marcoleta. So ngayon, Diyos ko, layangin. Oo, insulto ho yun sa ano na, kikit ng pag. Ito si Marcoleta. Ang pangit na ito. Kaya pwede pagpag. pwede ang pagpag. Walang problema dyan sa pagpag. Okay. Ngayon, mga kababayan, itong si Rodante Marcoleta, sa sobrang galit niya, actually, dagdagan pa natin. Sabi ni Senator Ping Lacson, 'di ba, pagkakabanggit nga ni Marcoleta na may ganyan, 'di ba? Sabi niya, sinusuportahan niya yung pagtatanggal o pagbubura dito sa mga sinabi ni Senator Rodante Marcoleta tungkol diyan sa KIG. Burahin daw sa record ng Senate. Oo. Pero pag binura naman yan, mga kababayan, hindi yan yung buburahin na delete. Oo. Iano yan, lalagyan lang yan ng line. Parte pa rin siya ng record, pero may line. So, ibig sabihin, nangyari siya, parang indication yun na nangyari siya, nabanggit siya, pero kailangang, i-remove. Oo. Ganun lang siya. Ganun yung lalabas sa record. Para kasi nangyari it happened. Oo. Pero hindi mo siya isasama as part of the official record. Oo. So, ganun siya. Strikeout, yan, strikeout. Ghost line. May strikeout. Oo. So, gaganon lang yun. Pero nasa record pa rin. Nandun pa rin yun. Reference lang na nangyari. So, sabi niya, interview to sa radyo. Sabi niya, I agree, nasa minutes yan ng Commission on Appointments, pangit yun. Hindi pwede magdesisyon dyan ng hindi majority ng committee. Okay, but this matters up for the discussion daw ng entire commission. So, pag-uusapan pa lang nila yan. Bahala na sila. Oo. Bahala na sila dyan. Pero kung papanoorin nyo nga naman yung video, mga kababayan, sino ba kasi nag-edit nito?
Kaya pala galit na galit si Marcoleta, guys. Napanood niyo na ba yun? Yung galit niya. Ito yung galit niya. Oh. Galit na galit si, si Pagpag eh. In-splice ni Senator Ping para lang palitawin niya, para lang imalin niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direk. Sige po. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law sa ating yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future, and we just take to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang yung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na inoccupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo. Hindi kaya sabi ko, huwag ka mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economy zone. Pero sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa pagitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... doon niya pinasok yun. Yun ang So pinagsama-sama po niya, para sa ganun, akala mo, pinagigib up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niya pinagsama-sama. Na para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga, Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang ang pinag... Kinakampi naman talaga niya si Captain Pilar eh. Totoo naman yun eh. Kinampihan naman talaga niya si Captain Pilar dahil gusto niya yung sagot. Oo. Ba't may napakaiyakin naman ito? Diba? Napakaiyak. Pati vlogger, pinapatulan. Diba? Yung si Nutriban, yung Nutriban. Oo. Tinreten pa, pinuntahan, parang inalam daw kung saan nagtatrabaho, etc. etc. Ano ka ba? Ba't ka ba ganyan kumilos? Death squad ka ba? Diyos ko, DDS ka ba? Double death squad ka ba, boy? Diyos ko. My goodness. Tapos mag-iiyak siya dun sa ano niya, sa show niya. Oo. By the way, hindi ko pinatanggol si Nutriban kasi yung Nutriban na yan, yung Nutriban Republic na yan, James. Ano rin yan, dilawan yan eh, kakamping yan eh. May common enemy lang. Kaya pero ang akin, ba't ka umaabot sa ganung extent? Naalala ko pa noon, mga kababayan, yung kasagsagan ng issue ni Orly Gutesa. Pinuntahan niya yung executive judge ng Manila, humihingi ng kopya. Lahat daw ng kopya na isunumite ni ano pangalan ng lawyer? I forgot her name. Pinuntahan niya yung tawag dito? Espera, yan, si Espera. Attorney Espera. Pinuntahan niya yung executive judge para kumuha ng kopya ng lahat ng submissions ni Attorney Espera sa court. Ano siya? In short, hinihingi niya lahat ng ebidensya. Syempre, tumanggi yung judge. Hindi siya papayag doon kasi, number one, separation of powers. Senador ka, judge ako. Separation of powers. Oo, number one. Pangalawa, humingi ka sa Supreme Court. Tapos pinuntahan niya yung law office nung Attorney Espera, tapos sinabi para daw 7-Eleven, 24 hours daw bukas, etc. etc. May ganun drama. Pero mali pala yung address na pinuntahan nila. Baka may nakita lang kasi silang 7-Eleven sa ilalim ng PC. Baka nasa second floor si Attorney Espera, tapos nasa ilalim na 7-Eleven, di ba? Hindi natin alam, baka ganun yung sitwasyon. Baka lang naman. Oo, baka lang naman. Anyway. Di ba? I mean, kung gusto mong makaisa, lumabang ka ng patas. Ang problema kasi dito kay Marcoleta, kapag nababati ko siya, dito siya nag-outlet dyan sa show niya na yan. Oo. Outlet niya yan eh. Siyempre, echo chamber yan. Lahat ng sabihin ng mga tao dyan, oo lang. Kasi kung tanggalin ka sa show, di wala ka ng trabaho. Di ba? So yun. Iyakin pala to si Marcoleta. Usapan naman namin doon, nung gigib up mo ka ko, para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga. Ang West Philippine Sea, ang layo. So, gusto ko siya... Una, mga kababayan, pinag-usapan natin kanina, the issue of KIG and the issue of EEZ, it's not related. You don't need to give up the KIG in order to map out your EEZ. Hindi mo kailangang i-give up ang Kalayaan Island Group para lang maimapa mo ang West Philippine Sea. Hindi. That's stupidity. Tulungan sa kanyang paghihirap, nasagutin na talagang hindi. Kung yung Mana Maria, hirap na hirap siya pa kaya. Yung kapitan. Talagang hindi mo ako magagawa. Para magawa mo yan, para makompleto mo yan,
you give up your KIG. Oo. Doon niya kinuha yun. Oho. O pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang Actually, hindi lang yun ang sinabi niya, mga kababayan. Pakita ko sa inyo, ha. May sinabi pa siya na yung features daw ng Spratlys and KIG are classified as rocks that do not generate their own EEZ. Okay. Ang tawag niya sa Kalayaan Island Group, bato. Feeling ko hindi niya binasa yung decision. Oo. Feeling ko hindi niya binasa yung decision. Alam niyo kung bakit? Kasi napakahaba ng explanation sa arbitral ruling ng Article 121 Section 3. Oo. Dinefine kung ano ang rocks, dinefine ano ang nagko-cause ng territorial waters, ano ang nagko-cause ng exclusive economic zone, ano yung mga elemento para masabi mo na itong landmass na to ay merong exclusive economic zone. Napakahaba na explanation. Ipapakita ko sa inyo. Ito yung arbitral ruling. Ito yan, ha? Ayan. Ito yung arbitral ruling. Okay. Sana ito yung na-highlight ko. Ayan, no? Tignan nyo. Status of the features in the South China Sea. Ayan, no? Philippines position, China's position, tribunal's consideration, status of features as rock or islands. Interpretation, China's position, ganyan-ganyan. Ang haba niyan. Pero pupuntahan natin yung yung parte ng decision mismo tungkol doon. Tingnan mo pati yung intrusion ng China sa pinag-usapan pa. Okay, ito yun eh. Di ba may interpretation of Article 121 of the Convention, application of Article 1213 to Scarborough Shoal, Johnson Reef, etc., etc. Ito yan. Anong sinabi? In the tribunal's view, Scarborough Shoal is a rock. Di ba? Malinaw na malinaw. Rock. Scarborough Shoal. Johnson Reef is also a rock. Quarteron Reef is also a rock. Okay, Fiery Cross Reef is also a rock. Anong ibig sabihin? Bakit rock ang tawag sa kanila? Kasi mga kababayan, ito yung mga elevations, low tide elevations, ibig sabihin, na nakikita lang sila kapag low tide. Tapos kapag high tide na, wala na, nawawala itong mga bato na to, kaya rock lang sila. Gavin Reef is a rock. McKinnon Reef is also a rock. Okay. Ngayon, mga kababayan, may iba silang definition doon sa KIG. Oo. Iba ho ang kanilang tawag. Hindi na tinawag na rock ang KIG. Tinawag nilang features. Ang haba niya, no? Other high tide features. Ito yun. High tide feature ang KIG. Ngayon, ano ang sinabi ng arbitral ruling? Napakita ko sa inyo sinabi ng arbitral ruling. Itong Ito Aba, yan yung Pag-asa Island. Ito Aba. Okay. The tribunal concludes that Ito Aba or Pag-asa, yung iba di ko na babasahin, are not capable of sustaining an economic life of their own within the meaning of Article 1213. The tribunal has also considered and reaches the same conclusion with respect to the other less significant high tide features of Spratlys. Ano ngayon ang conclusion? The tribunal, having concluded that none of the high tide features of the Spratly Islands is capable of sustaining human habitation or an economic life of their own, the effect of Article 1213, which is yung EEZ, territorial waters, etc., etc., shall have no exclusive economic zone or continental shelf. So mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina. Ito yung sinasabi ko kanina. Na hindi issue. Hindi ho connected ang KIG sa issue ng EEZ. Kasi wala siyang EEZ. In fact, most probably, baka may territorial waters lang. Kasi sinabi dito, wala naman sinabing no territorial waters. Hindi naman sinabing ganun. So, wala lang siyang EEZ. So, hindi nga siya issue, mga kababayan. So, bakit kay Rodante Marcoleta ginawa niyang issue? Di ba?
Bakit niya tinanong yun doon ah, sa Commission on Appointments? It's a non-issue. Mm. Walang problema. Wala tayong pag-uusapan. Walang overlap. At hindi rin no issue na siya ay nasa labas ng ating exclusive economic zone dahil ibang batas ang umiiral doon. Recognized na ho sa international law yung KIG na yan noon pa, 1970s pa. Tapos bigla mong sasabihin out of the blue, di surrender na lang natin yan. O di pag sinurrender natin yan, sinong happy? Yung mga nagbayad sa yung checkwa. Happy ang New Year nila dahil sa'yo. It's the same argument, Nongski. Yung Hawaii at Guam. Ganun din siya. Jurisdiction ng Amerika. Laws ng Amerika ang tumatakbo. Kahit malayo sa mainland. So, by saying, mga kababayan, just by saying na i-give up ang KIG, pinapahina mo ang claim ng Pilipinas. Huwag niyong sabihin pinapalakas niya. Huwag niyong sabihin pinapalakas niya. Kasi kalokohan yun. lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Feeling nga sen, mukhang Ito, pakikita ko, gawa niya ito. Sa kanya galing ito. Babasahin ko lang. In geopolitics. Pero tayo, sige, ipakita niya sa Ito, itong ganito. Yes. Sige, ano po naman sen? Habang Galit na galit ah. In geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what's in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? in geopolitics, sabi niya po. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors na gusto lang ibenta yung sarili na? Meron naman siya tinutukoy dito eh. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang Ba't ka nagre-react? Ba't ka nagre-react? Ha? Marcoleta, guilty ka ba? Guilty ka ba? Tinamaan ka ba dun sa homegrown traitors? Ba't ka umiyak? Layado si Marco Beta talaga. Ba't ka kasi nagigilty? Huwag ka mag-guilty. Diyos ko naman. Hindi ka naman pinangalanan sa post. Pag hindi ka pinapangalanan, huwag ka magre-react. Alam niyo mga kababayan, ganun ho yun. Oo. That's the unbothered technique. Oo. Kahit alam mo na parang para sa yun, huwag ka magre-react. Oo. Kasi pag pumatol ka, edi ikaw na yun. Di ba bato-bato sa langit? Ang tamaan masakit. Bato sa langit, ang tamaan masakit. Oo, ganun. Ba't mo kasi inangkin? Hindi naman ikaw yan. Di ba? Bakit? Wala ka naman dyan. May nakita ka bang pangalan Rodante Marcoleta dyan? Wala naman. Tinamaan si Loco eh. Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Opo. Ano ba definition ng geopolitics? Geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi Ano ba definition ng geopolitics? Hindi ko alam. Tama ba yun? Ano ba? Tama ba yun? Narinig ko. kanyang definition ng geopolitics. geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Ano ba ibig sabihin ng geopolitics? Hindi ko alam. Ba't ka nagagalit? Diyos ko. Ba't ka nagagalit? Rodante Marcoleta. Oo. Ba't ka nasasaktan? Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Yung dirty, maruming politika. Siya na pasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya. Ba't ka tinatamaan kasi? Ba't ka nagre-react? Diyos ko. Nag-react ka sa tweet? Talaga? Stupid mo. E di ngayon, ipinakita mo lang sa taong bayan na affected ka sa salitang homegrown traitors. Diba?
Hindi nagpakilala ka ngayon sa taong bayan. O, yung mga bumoto kay Marcoleta, pati yung mga naka men in uniform natin, men and women in uniform. Binoto nyo, di ba? 80% daw ng uniform personnel eh. Binoto si Marcoleta eh. O, yan ang nakuha nyo. Homegrown traitor. Di ba? Saya-saya, di ba? Ako, di ko binoto yan. Kasi alam kong homegrown traitor yan. Nung the moment na kumampi siya kay Sara Duterte, alam ko na, traitor tong mokong na. Kaya sabi ko kanina mga kababayan, kapag hindi ka bumoto kay Sara Duterte at sa mga kaalyado niya, yun ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa. No joke, no joke. So kung talagang mahal nyo ang Pilipinas at gusto nyo umunlad ang Pilipinas, huwag kayong boboto sa kahit sinong Duterte at kahit sinong kaalyado ng mga Duterte. Oo.